Ay! Grabe yun. Grabe yung training mo, ha? Pinapanood kita kanina pa, eh. Ang tindi. Oo, ano ba pinaghahandaan mo, Gab? May laban po ako sa May 16. Oo, Sa sa... May 16 sa Manchester. De-defend ko po yung title ko. Wow, as world champion. Apo. So, itong training na ganito, gaano katagal mo ginagawa ito? Maybe 2 months. Ha? Yung Basta. training, like 16 years na training, pero paghahanda dun sa World Championship is 2 months or 3 months something like that. Oo. Si Gab po kasi, Rolando Gab D. Navarrete, ay anak ng ating world champion noon na si Rolando Navarrete, na mamaya makakausap din natin. Hindi ba nakikita ng tatay mo itong mga training na ginagawa mo? Nakakita siguro niya. Nakikita siguro. Oo. So excited ka na sa laban? Gusto ko na matapos eh. Pagod na mag-training. Oo. Gusto na may pagsuntukan na. Sige, kwentuhan muna tayo. Okay, sige. Ayan. Mr. Barrientos. Yes, sir. Julius Babaw po. Yeah, I know you. Kamusta po kayo, sir? The famous Julius Babaw. Yes, sir. Andiyan ba si Mang Rolando? Ano hong kinabubuhay nyo ngayon, sir? Sport. Sport. Sa Faceport. Ano pong ginagawa nyo sa Faceport? Anong trabaho nyo ron? Benson. Nanguhuli ng isda. Dito ka bang Johnny? Tabi kayo. Para ano na. Ano pong ginagawa niya sa Faceport ngayon? Nag-ano ng mga isda. Ah, okay. Nagbubuhat kayo ng isda, mga ganon. O nagbebenta. Kung merong mabenta, binibenta niya. Ah, oo. Buti na papanatili nyo ho yung inyong katawan. Pag ensayo niyan. Maling ensayo pa rin. Oo. Sabi ko lang. Oo. Bakit ka ba tinawag na bad boy from Dadyangas? Ba't ka naging bad boy? Wala ko naligo. Lahat na katarantuduhan ginagawa eh. Ano ginagana? Lahat na katarantuduhan ginagawa niya. Sabi lang yun. This, Gabby. Okay. Your grandma. Lolo. 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 6 years old yun, si Samantha 2 years old. 3 years old. 3 years old po. 3 years old. Puro babae. Walang lalaki. Okay na yan. si Mrs. Kailan kayo huli nakita ni tatay mo? Noong 2016 pa po bago pumunta ng UFC. Sa Makati. Ano pakiramdam mo? Para namana mo sa kanya yung yung ganyang klaseng Grateful po, grateful na syempre always naman na ina-acknowledge ko yung genetics na binigay sa akin ng papa ko. I'm very grateful ako kasi hindi naman ako magiging successful as a fighter, as an athlete kung wala yung genetics ng papa ko. Tama. Basta ang naging relationship mo sa tatay mo? Wala talaga kaming like relationship na band sa while I'm growing up. I was growing up kasi wala siya. Naghiwalay sila ni mama ng mga 10 months old yata ako na. Tapos yung mom ko tsaka yung sa side ng mom ko doon ako lumaki. Tapos mom ko talaga nag-provide sa akin. Hindi kami nagkaroon ng relationship pero good thing naman, I grew up sa Christian family. Tapos hindi naman ako pinalaki ng parents ko to hate my dad. So, kada nagkita kami, I'm showing my respect. And wala naman akong galit sa kanya. That's good. Pero alam, nung habang lumalaki ka, paano sa'yo
paano sa'yo pinapakilala yung tatay mo? ng Alam nanay naman, mo? alam naman ng din it's not a secret sa akin na hindi nila tinago sa akin kung sino tatay ko. Pinaliwanag na sa akin simula pa akong bata ako kung ano nangyari, kung sino tatay ko. And yun po. So growing up, I know kung sino ang tatay ko. Tapos lumaki din kasi ako dito sa kilala yung ninang ko. Yung paborito ko ninang si Ninang Lisa. Lumaki ako, baby pa lang, bata pa lang ako, like grade 1, grade 2, grade 3. Every year, every birthday, every New Year, every Christmas, andito kami. So, yeah, I have the idea na kasi close din sila ni Papa, si Ninang. So, meron ako idea sa utak ko kung sino ang tatay ko, etc. Tapos na sineset ni Ninang yung pagtatagpo namin once a year, minsan nung panahon ng bata pa ako. Kaya kilala ko po siya. Tingin mo naka-impluensya siya sa mga naging desisyon mo sa buhay ngayon? Looking back at the past, pag na-expose ka sa ganitong klaseng environment, nalalaman mo yung kwento ng buhay ng tatay mo. Yeah, kaya marami natutunan by just looking at my dad, syempre sa life niya, paano siya naging successful, tsaka yung story of yung downfall of his life. So marami natutunan, marami din akong dapat iwasan na of course ayaw kong mag-end up sa mga gusto kong gawin yung mga bagay na ginawa niyang to be a world champion, di ba? Tsaka fighter din ako, so ina-idolize ko yung part na yun na kung ano nakuha ng tatay ko sa field niya. Tapos yung mga bagay din naman na nagawa niya, of course, yun yung talagang iiwasan ko kasi I have my family now, may dalawa akong anak, so yun yung mga bagay na gusto ko din iwasan. Astig ah. Hindi tumitingin ah. Hindi tumitingin eh, pag sumusuntok eh. Parang napansin mo sa kamay? Mas mukha mo siyang bare knuckle boxer sa yung kamay niya. Oo, laki no? Hindi, tsaka basag-basag yun. Ano, basag-basag yung ano. Ang dami na yatang karanasan to mga kamay na to ah. Mga kamao. Oo. Pareho ba kayo na kamay? Malaki ng kamay ni Papa. Oo, mas malaki to oh. Oo. Kung Bernacle lang ang sanay ito. 15 yata kalaban mo noon, ilan ba? Sa palengke? Okay. No? Big time daw to noon? Dumarating dito? Dumadating siya dito noon, nung champion siya. Ang bodyguard niya, Samoans. Oho? Di ba? Ando, mga malalaki. Samoans. Tapos meron siyang kwintas na ganyang kalaki na gold. Yun. Oh, tapos? So, Samoans siya, naglalakad siya ng gano'n. Tapos ang dami niyang property sa Quiapo. Mga, what do you call this, mga for rent na apartment. Kung may 10, may 10. Nawala lahat yun. Nabenta niya. Grabe, no? Sayang, no? Sayang. Asan na yung kwintas mo malaki? Yung gold? Nasaan na? Chicago. Sindikato. Sino sindikato? Pawn shop. Binenta mo sa sindikato? Pawn shop. Sa pawn shop? Sinala mo yung ginto? Oo. Ginto, sing-sing. May sing-sing niya na malaki. May kwintas na malaki. Mga Samoans. So yung ugali ganon, Gabo yan ang huwag mong tutularan, ha? Iba to si Gabi, iba. So happy ka, proud ka sa anak mo. Babae ko ba yun? Ha? Proud ka, ha? Of course. Proud ka sa anak mo, mabait. Maka-Diyos. Ikaw ba maka-Diyos ka rin? Hindi ko minsan. Kuminsan, ha? Kuminsan lang. Minsan. Dapat lagi daw. Lagi. Lagi. Lagi na lang. Napanood mo na ba yan lumaban? Napanood mo na ba si RG lumaban? Ha? Ano? Narinig ko lang. Narinig na lang, hindi niya pa napapanood. Nung bata ka pa ba, gusto mo nang maging boksingero talaga? Oo. Talaga. Yung talagang dream mo. Pero kasi galing ako sa academically inclined. Sa side ng mom ko. Like, tita ko, doctor, tito ko, engineer.
Like all of them, like andun sila sa basic route ng buhay. Like, mag-aral mabuti. Para maging doktor, maging Para abogado. mag-aral. ganyan. Tapos the moment na mag-graduate ka, then you can work. Tapos, yun. Ganun sila lahat. Tapos, honestly, they didn't discourage me. Siyempre, like, lahat naman ng parents, ayaw na maging fighter. Ayaw rin na. Ayaw na ako maging boxer. Even si Ninang, nung bata ako, lagi na-encourage yung mami ko na i-boxing mo yan, ipag-boxing mo yan, malay mo, maging katulad ni Rolando Navarrete in the future or Manny Pacquiao in the future. Ayaw talaga ng mom ko eh. Ayaw. So, yun, gusto ni mami, mag-aral ako, magtapos. So what I did, yun, nag-aral ako, pero I meron ng drive to fight eh. Lagi na pagsuntukan sa school, lagi na papaaway, nakatapos din ako ng college, Ano course? legal studies. Oh, okay. Legal studies. Tapos, Para papunta na sa abogas siya yan, dapat, no? mag-abogado sana ako. Abogado ka dapat, oo. Tapos, nung at the age yata ng 21, nung first year college ako, sabi ko sa sarili ko, gusto ko talaga eh. So, nag-secret training ako. Nag-enroll ako sa isang gym using my allowance. Iniipon ko lang siya every end of the week. Tapos mag-training ako every end of the week lang. Tapos, nung nakita ng coach ko na okay yung mabilis ang gumaling, like isang buwan lang, okay na galaw ko, parang pwede na lumaban. So nakita ng coach ko, huwag ka nang magbayad. Like, tumulong ka lang sa gym, tapos lumabang ka na lang. Dahil sa support, yun na lang yung ibayad mo sa gym. Pagka nalaban mo, magbigay ka lang sa gym. So, yun. That's the start. Then, nalaman nila, laban nila ako professional, then wala na siya nagawa. Hindi ka galit nanay mo. At first, pero wala sila nagawa. Nakitang gusto talaga nila eh. Gusto talaga nila yung... Tapos nakakabuti naman sa akin kasi napapalayo ako sa any kind of vices. Tapos I was winning. Yeah. Tapos nakita nila na magaling talaga ako dito. So they supported me. So simula nun, minanage nung single patito ko, siya yung naging manager ko. Till nag-UFC ako. Nag-UFC until now. Nagsimula ka ba, MMA agad? MMA agad. Hindi boxing na, na typical, MMA agad. Tapos, till nag-UFC ako. Tapos, naalis ako sa UFC. Napunta ako ng UA Warriors. Nag-world champion ako doon. Brave. Tapos, after that, tapos sa sana career ko. Then, yun sinabi ko na kinuha ko ng bare knuckle boxing and that's it. Nag-world champion po ulit ako. So, habang ginagawa mo yung sport na yan, nag-aaral ka? Ako po. At nakatapos ka ng pag-aaral while you're fighting? Yes. Hindi kami mahirap. Sa part ng mom ko, hindi naman kami mahirap. Pero we are like very average na talagang yung... Middle class? Middle class kami. Pagkatapos, yung allowance ko, pag nawalan ako ng 20 pesos, hindi na makauwi. Ganong klase yung student ako. So, nagko-commute ako lagi. Tapos, ang ginagawa ko, after ko mag-training, kasi sa Lyceum, Manila ako nag-aaral eh. Tapos, dito ako sa Dasma ako nag-training. After ko mag-training, ginagawa ko, sa bus na lang natutulog. Para makarecover ako, that's 2 hours. 2 hours doon talaga natutulog. Tapos, diretso pasok. Pagdating sa school, nakarecover na ako sa training. Kasi 2 hours, quick nap na yun eh. Tapos pag uwi ko, yan. Ganun lang, cycle ng buhay ko until kahit pa paano may narating naman yung MMA career ko. Tapos ngayon, nasa bare knuckle boxing ako. Pero hindi ikaw yung typical na boksingero o fighter. Yung iba kasi, they really have no choice. But pasukin talaga yung boxing. Kasi yun lang ang kaya nilang gawin at that time. Ikaw may choice ka eh. Pwede kang mag-aral, pwede kang mag-pursue ng ibang klase ng career. What does this give to you? Anong klaseng fulfillment mang binibigay sa'yo ng pakikipaglaban? Sanity. Sanity. Why? Why sanity? It give me, makes me normal. Kasi pag ilalagay mo ako sa... Hindi naman ako diagnosed or by any psychiatrist or psychologist. But I know hindi ako normal. Hindi ako normal na alisin mo ako sa mundo ko, like fighting, training, like hindi ako na parang I don't feel na I belong there. Tapos medyo socially awkward ako, ganun.
So, when I decided to train, tapos to fight, it gives me peace. Peace, tapos confident din ako. Kasi medyo insecure ako nung bata ako before ako kasi yun nga, I feel ko hindi ako ganun ka-normal. Tapos socially awkward ako around people. Tapos so pumasok ako sa fighting, nagkaroon ako ng identity, nagkaroon ako ng self-confidence. Tapos I feel normal around fighters na parang okay, I belong here. So yun, medyo sa tingin ko, I really belong here. Tsaka I don't fight because I need to fight. I want to fight kasi yun talaga yung gusto kong gawin. And for your mental and emotional peace, no? Mas Yes. happy ka pag nandun ka sa ring lumalaban. Yes. Yun yung especially the after winning. Oo. After winning, that kind of feeling hindi mo ma-explain yun sa kahit kanina na yun na yung parang the feeling of winning a fight. Iba yung kaligayahan. So most fighters, yun talaga yung hinahabol nilang feeling. Yeah. Before ba nagkaroon ka rin ng mga bouts of depression, ganun, anxiety, nung bago ka lumaban? May mga ganun bang episodes? I grew up as a Christian so I believe hindi ako ganong nade-depress kasi Wala ganun. kasi for me kasi magkakaroon made-depress ka lang gaano pag if inaako mo lahat ng problema mo. Yeah. If you have a problem, if you believe in God, you can just ask God for help. Pag may problema ka, Very spiritual kang tao. if may problema ako, I just pray, talk to Him. Yeah. At least meron akong I'm learning if you trust the Maker of the universe, nagawa nga niya yung mundo by His word. Yeah. So bakit ka mo madidepress sa isang bagay, sa isang problema na hindi naman siya napakaliit lang na bagay na kaya naman solusyonan ng Panginoon. Yun na yung lagi ko nasa isip. Siguro kaya hindi ako gano'n nadidepress in my life. So, from UFC, MMA, lumipat ka sa bare knuckle. Yes. Sa mga viewers natin, syempre parang pag sinabing bare knuckle, wala mga gloves to. Kung mga mano-manong suntukan to, parang fight club. Gano'n ang dating, no? Medyo bago yan, no? Sa knowledge ng ating mga viewers na meron palang ganyang sport. Paano mo nalaman yun na may ganun? Actually, history ng boxing, sobrang tagal ng bare knuckle boxing. Nagsimula kasi ang boxing sa bare knuckle boxing. Yun yung way nila before is to fight na walang gloves. Then, kung titingnan natin yung history ng boxing, then nagkasundo-sundo sila na magsuot ng gloves. Nagsuot ng gloves. Kasi dati, yung circle. Then they will fight without gloves in history ng history ng boxing. Then, nagkasundo-sundo sila na let's make it mukhang sports talaga. Magsuot tayo ng gloves tapos let's fight in a square na pero tawagin pa rin natin yung ring. Kaya tinawag na ring yung boxing ring kasi galing siya sa circle na nagsusuntukan yung mga tao kasi ring. That's Circle dati. Circle dati so actually yung boxing talaga galing siya sa bare knuckle boxing. So the West is a culture of especially ng West to fight bare knuckle. Ngayon they're bringing back that old way ng boxing to make it mainstream. Ngayon, nagustuhan ng mga tao. So, maybe siguro wala pa yatang 2 dekada bare knuckle boxing. Ngayon, puwapatok siya ng gusto kasi is more exciting. Walang feeling out round. If sa boxing kasi may feeling out round. Like, round 1. You see, hindi naman sila ganun ka, parang relax na muna, aral-aral. Sa bare knuckle boxing kasi, fight pang, agad sila Makbakan agad. Ilang rounds? Pag sa 5 rounds most. 5 rounds? 5 rounds lang. O kasi boxing 12, di ba? Average of 12. 10 rounds or 8 rounds pag hindi championship. Pag championship, 12. Sa bare knuckle boxing, in my organization, 6 rounds pag championship, 5 rounds pag hindi. So it's a very fast-paced kind of fight. So yun yung mga gusto ng mga tao ngayon. Ba't di ka nalang MMA? Bakit pumunta ka sa bare knuckle? Even nag-world champion ako, kahit pa paano may naabot naman ako sa MMA. Pero I can't
be like Manny Pacquiao level in MMA. Kasi first, ang pinaka-basic na requirements ng MMA is wrestling. And the level of wrestling sa Pilipinas mababa. Kumpara sa Dagestan, Russia, like Europe, America, the level of wrestling here is mababa. So basically, maybe mamabot ka sa MMA, pero not like Khabib, not like those guys. So ngayon na nasa bare knuckle boxing ako, I realize na dito I can be great like what I'm doing now. Kaya kong maging great dito kasi there's no wrestling. Suntukan lang, and we Filipinos, I can have a good quality sparring by just going sa Elorde, tapos may pagsuntukan ako sa mga boxer ni Ninang. So quality na yan, hindi ko na kailangan pumunta na ibang bansa to train. Nung nasa MMA ako, pupunta pa na ibang bansa to have a quality training. So ngayon, even dito sa Pilipinas, I can have quality sparring, quality training, plus more time with my kids, with my family. So it's a win-win situation for me. May rules din ba? Ang bare knuckle boxing, yes. Ano mga rules dito? Kasi nakakatakot yung parang talagang suntukan eh. It's like boxing with holding. Okay. Boxing with holding. Okay. Bali kasi sa boxing kasi pagka nagkaroon ng entanglement, break, stop fighting, di ba? Sabihin, fight. Stop. Dapat napapanood si Manny Pacquiao. Dito, once na nagkaroon ng entanglement, as long someone is punching, walang break. So, pwede mo hawakan yung ulo, tapos suntukin mo ng suntukin. So, yeah. Okay. So, dugo-duguan yan, gano'n? Oh my gosh. Ano pinakagrabing na experience mo na laban? Na hindi mo makalimutan? Yung kay Duran. Duran, kapangalan nung Anak ni Duran. Roberto Duran, the champion, dati ng boxing. Roberto Duran Jr. Nakalaban mo yun? Kamusta yung laban na yun? Nakalaban ko siya sa Florida kasi pinaglaban kami kasi kahit di yung dala ko, like, minarket nila na anak ko ni Rolando Navarrete against sa anak ni Roberto Duran Jr. So, pinalipad nila ako from Philippines papunta sa Florida, hometown ni Duran, sa Jacksonville, Florida. Main event kami na. Tapos yun, finish ko siya sa round 3. Bagsak si Duran. Nagbasan sila. One-sided fight nga siya, almost one-sided fight na halos wala akong dugo. Siya talaga, like, yung tenga niya kamunti ka natanggal. Sa suntok lang yan, ha? Suntok. So that's the most memorable fight sa akin kasi my wife was there and I'm fighting Roberto Duran Jr. A title eliminator. After that, I fought for the world title. Okay. So, yun yung pinakagusto kong laban kasi na-prove ko doon na kita mo may ginawa ako sa anak ni Roberto Duran Jr. And tapos junior pa siya ni Roberto Duran. So, yun yung parang yung sense of fulfillment, di ba? No? Tapos, the idea na after ko siyang talunin, tapos lumaban siya like few weeks ago, tapos nanalo siya ulit. So may chance na maglaban kayo ulit? Kinall out niya ako. Talaga? Kinall out ka ulit, rematch? Gusto raw niyang gumante. Sabi niya, ano message mo sa kanya? Overweight siya nun eh. Overweight siya na 2 beses siya na over. Nung laban namin, overweight pa siya ng 5 pounds, tapos tinalo ko pa rin siya. So ngayon, I just wanna focus kay Paulie. Ngayon, siguro ito din yung isa sa magiging memorable fight ko kay Paulie Malignaggi. Kasi Paulie is para siyang boxing superstar eh. Two-time world champion siya ng boxing. Siya, American-Italian. Tapos super critic ni Manny Pacquiao. Magandang laban to. Super critic ni Manny Pacquiao. Siya yung parang laging nanglalait kay Manny Pacquiao. Manny Pacquiao is not the GOAT kasi raw si Manny Pacquiao cheated his way up. So that gives you fuel para mas lalo siyang talunin. Yeah. Dahil iniinsulto niya si Manny. Yeah. Kailan to laban na to? In 2 weeks time. In May 2 16. weeks? Let's wish him luck, guys, ha? Makakalaban niya itong Amerikano na to, no? Para masampulan natin, di ba? Matuto siya sa ating kampiyon. Pero bago natin pag-usapan yung future, balikan lang natin ng konti kung paano ka naging champion. Sino ba natalo mo para maging kang kampiyon? Si Liam Reese ng Wales. Anong kwento nito? Undefeated, undefeated, tapos
parang lahat ng laban niya knockout. Is known, sikat talaga siya. Tapos, before our fight, meron pa nga BBC, gumawa pa ng documentary BBC sa kanya. Because they really thought na mananalo, upakan lang ako ni Liam eh. Tapos, yan, natalo ko siya. It was the hardest fight of my life. Kasi, Why? sinugod ako sa hospital after eh. Nahirapan ka rin, ha? Oo, yung mata ko, Maga. Maga. Tapos, after the fight, I was vomiting. Wow. Sobrang lakas sumuntok eh. Sobrang lakas sumuntok. Kasi walang gloves. Sobrang lakas sumuntok. Sa lahat na nakalaban mo, ito yung pinakamalakas. Sobrang lakas na sumuntok. Kasi tinamaan niya ako sa mata isang beses. I was beating him up like 1, 2, 3, 4. Nabasagan ko nga siya ng panga ng round 2 eh. Alam ko basag na yung panga niya nun eh. Kasi doon siya tumumba eh. Tapos, sobrang tapang talaga niya na hindi talaga siya... Kahit masakit na yun, no? Kahit sumasalubong siya ng suntok. The whole time, dominated ko siya round 1 and 4. Tapos sabi ng corner ko, with my wife, andun yung wife ko, tapos isa ko pang corner, sabi, it's time to finish him. Finish him sa round 5. Nung round 5, sabi ko, okay, I'll try to finish him round 5. Nag-try ako i-finish siya na round 5, tinamaan ako. Saan? Dito sa mata. Kala ko natanggal yung mata ko eh. Ganun katindi sa suntok. Ganun kalakas. Kasi pagkatama, boom, nabulag agad ako eh. Nabulag ako, wala like zero visibility. Zero visibility agad sa left eye ko. Yun, doon ako kinabahan. Pero awa ng Diyos. Awa ng Diyos. Tapos ko na yung 5 and 6. Now, isa lang mata ko. Tapos, Wow, galing. the next, after doon, after na laban, sumusuka na ako eh. Sumusuka. Kasi malakas agad sa sumuntok eh. Eh siya, ano nangyari sa kanya? Yung naoperahan yung panga niya. Basag yung panga niya. So, you beat him by unanimous decision. In how many rounds? 6. 6 rounds, so medyo may katagalan to, ha? Pareho kayong talagang bugbog sarado na kayong dalawa. Tapos, sinugod kayo pareho sa ospital after ng laban. Saan ka nanalo? Sa points? Sa points. Hindi mo siya napabagsak, ha? Napabagsak ko siya ng round 2. Round 2, bagsak siya. Magbagsak siya ng round 2. Nag-post nga siya yung nabasag na ron niya yung panga niya basag na round yung panga 2. Pero dahil nga, mga Welsh fighter, patatapang. Tinapos talaga niya. So, nung dineclare na ikaw ang victor, ikaw ang bagong champion, na basag-basag yung hindi ka makakita sa mata mo, paano mo hinandle yun? Nung in-announce na ikaw ang champion, masaya ka ba? O ano naglalaro sa isip mo? Lutang na ako eh. Lutang ka na. Hindi mo na pa ng pakiramdam. Naramdam mo na yung concussion. Kasi yung concussion, maramdaman mo pag buwaba ng yung adrenaline mo eh. Naramdam ko na, lutang na ako. Tapos tulala na ako. Tapos yung interview nila ako, just share the gospel with one verse, like Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Yun ang sinabi ko. Then, bumaba na ako sa ring. Then, suka na ako. Akala ko sa hospital yun. Akala ko mamamatay ako eh. Pero nung na-CT scan naman, wala naman. Sign of concussion. Sign of concussion. Sige, most likely siguro din kasi tinamaan yung mata ko. Tapos I'm trying to fight with one eye. Siguro hindi yung dahilan baka nahi. Kaya masala ko nahilo. Hindi ka ba natakot after nun na very risky talaga itong pinasok mong industriya na to na anytime pwede kang... It's all, naniniwala ako, it's all kind of job may risk eh. May risk eh. Even you reporters, diba? May mga hindi nyo alam pag nagsasabi kayo ng katotohanan about the government, may ma-offend. Yeah. There's the risk, diba? Yeah. Especially ngayon, mga politician, powerful. There's the risk then of Balikan ka. Balikan ka or meron ding sa risk din sa pagiging surgeon. Diba? Pag surgeon ka, there's a risk na pwede kang makulong habang buhay kasi nagkamali ka sa Medical malpractice. Medical malpractice. So, in all kind of profession, there's a risk. Naniniwala ko part lang naman ng buhay ang risk. Behind every champion are kids who love to play. Now capture those moments. Join the PAGCOR Photography Contest 2026, Kids at Play. Shoot your story in conventional, mobile, or drone categories. Submission of entries are open until June 30th, 2026. For more info, scan the QR code or visit www.pagcor.ph/photocon 2026.
Paano kayo nagkakilala ni Mang Rolando? Ito si Lando, nung, if you remember 1975, the Trilla in Manila. Muhammad Ali. Yeah, Muhammad Ali. Ito lumaban siya, nakalaban niya doon si Ding Cabanilla. Undercard sila. Undercard sila ni Ali. Ni Ali. Oh, Wow. Okay. doon kami ni Bay, ni Ilorde, Ah. yung papa. Tapos nakita ko ito, lumaban. Natalo nga siya ni Cabanilla, pero hindi, yung parang controversial ba na pagkatalo. O ngayon, sige pa siyang boxing, hindi sila nagkaunawaan ng manager niya. Lumaban siya doon sa Cagayan de Oro kay Johnny Sato. Tapos walang ensayo. Pagdating ng 8 rounds, huminto. Talo siya. TKO. Tapos sabi niya sa akin, Nung, dito na lang ako sa iyo. Sabi niya sa akin doon sa Cagayan de Oro. Anong gagawin mo rito? Diyan na lang ko sa gasoline station mo magtrabaho. Sabi ko, hindi. Magaling ka pa sa boxing. Ayos ka pa. Kaya ginawa ko, nirehab ko siya ng 6 months. Hindi ko pinalaban. Ensayo lang ng unti-unti, para makondisyon lang ang katawan niya. Kaya, ngayon, nung makondisyon na siya, nag-promote ako. Pinote ko siya. Kasi naka-4 na laban siya sa akin. Panalo. Puro panalo, puro knockout ang kontra. Oo. Si Nini Jones, Oo. saka si Cabanilla na tumalo sa kanya, nag-return vote kami, tinalo na niya. Yung nasa kamay ko na siya. Yung manager niya, na-interest na naman sa kanya. May kontrata sila, so wala akong magagawa dahil may kontrata sila. Pinabayaan ko na. Bumalik siya doon kay Jacinto. O ngayon, sabi ko kay Lando noong pa sa Cagayan de Oro, nabuti pa Lando, pumunta ka na sa Hawaii. Pumunta ka roon. May promoter akong kaibigan doon, si Sam Echinose. Sabi ko, punta ka roon. Yun nga nangyari, nung dito siya, pumunta sila roon. Sa Hawaii. Hawaii. Nagkaroon ng chance na makalaban niya si Busa Edward, yung world champion. Sa awa naman ng Diyos, nanalo siya. Nanalo. Knockout. Yung champion. Hindi naging champion siya. Oo. Substitute lang siya. Parang substitute. Oo, hindi talaga siya ang Hindi kalaban. siya kalaban. Yung kalaban niya, na-injured yata sa sparring, Oo. kaya ito ang inano. Ikaw pali ang substitute. Oo, Doon sa dapat lalaban sa champion. Oo, substitute siya. Ikaw pinalit. Oo. Oo. Substitute nga. Paano mo natalo yung kalaban mo, yung champion? Paano mo natalo? Knockout niya. Pinatulog mo. Bakit ang round? Ha? 5? 5th round. Knockout yung champion. Oo. Kaya tuwan-tuwa mga Pilipino siyempre noong panahon na yon, di ba? Muli, nakakuha na naman tayo ng world title. Yeah, siyempre. Kaya sumikat ang Bad Boy from the Jungles. No? Ilang beses mong dinefend ang iyong title? Dalawa lang. Oh, dito rin si Marcos na nandiyan meron niyang depensa sa Rizal Memorial. Ano pa si President Marcos nanood? Yung matanda. Oo. Kinaalala ko ng bata ko. Nanonood kami ng tatay ko. Lumaban ka ng isang world title fight pero natalo ka. Ang nakatalo sa iyo si Sa Limon. Bazooka Limono. Yun, Bazooka- sikat na sikat yun nung pinopromote yun, naalala ko. Oh, yun. So, tuwan-tuwa kami dahil lalaban uli si Mang Rolando. Pero sobrang lungkot namin dahil natalo ka. Alam mo Ni, kung Bazooka. bakit? Oo. Ahid siya sa Points. laban. Oo. Pagdating ng 14th round, wala nang hininga. Oo. Dahil hindi siguro nag-ensayo ng gusto. Oo. Doon siya na Na-knockout siya, di ba? TKO siya. TKO ka. Oh, technical knockout. Oo. Ano nangyari sa inyo after nun, laban na yun? Lumaban pa rin siya. Mm-hmm. Nagkapanalo-panalo pa puro ng title na, hindi wala ng championship. Hindi na naka-recover. Hindi maganda ang mga, kasi kagaya nga ro yun, yung mga promoter, pag natalo ka ngayon, pwede ka Oo. makalaban sa iba namang organisasyon. Oo. Wala kasi, mga sa atin. Dahil wala. Tapos, nakulong ho siya, no? After Oo, nun? nakulong siya. Oo. Dahil nagpunta siya ata sa bar, nag-date ng mga chicks doon,
Tumatawa ka. Kaya, alam siguro alam nila na world champion, akala nila maraming pera. Oo. Kaya na-frame up. Frame up ka. Yan. Hostess. Yung aking katibo, hostess. Oh. Ganda. May ginawa ka raw doon sa babae. Kaya nireklamo ka sa Kaya sa nga, mga oh. pulis. Hindi sumama sa akin. Rep nga. Sumama sa iyo. Oo, sa labas. Kaya hindi nila sa hotel. Sumama naman, pero ang masama, dahil may sound niya. Kaya nagalit yung babae. Sumobra ka naman. No? Ayun, kulong ka. Sumubra. Gano'ng katagal ka nakulong? 3 taon. 3 taon yan. 3 taon. Imagine that. Yung momentum niya talagang Mang Rene, Oo. natiskaril na, no? Sayang. Ayun na yun no? Yun Padire-diretso na tayo. Kahit matalo ka, pwede ka naman makarecover. Pero masyadong matagal yung 3 taon. 3 taon. Hindi na kaya nalalaman ko na siya doon. Pero okay naman. Wala pa Nung bumalik siya dito, nung dito sa kay Johnny, Wala nakaot naman yung labang. sige pa siyang laban ng title. Nanalo po siya. Nanalo. Pero mga maliliit na laban na lang to. Oh, non-title Hindi na ito yung nga. championship, no? Hindi, ng title na wala nang chance makalaban ng World Championship eh. Dahil dalawa lang sabi ko sa'yo, dalawang organisasyon ng Oo. ito nga yung bago dahil maraming organisasyon. Kung matalo ka rito, pwede ka makalaban doon sa isang organisasyon. Oo. Something like that. Meron nga mga laban ngayon, non-title fight, pero kumikita yung mga boxer, di Yes, ba? malaki ang pera Oo, nila. pera-pera na lang, no? Hindi na championship title pinag-uusapan dito. Exhibition fights. Yeah. Noong mga panahon niya, walang ganon. Sa aming sa panahon is more on honor than money. Now is more than money than honor. Ganon na ngayon, no? Oo. Talaga. Ano ho nangyari sa inyo Ngayon. nung nawala na ang boxing sa buhay niyo? Peaceful. Ha? Peaceful. Sa Peaceport? Peaceful. Nag-sport siya. Doon ka nagtrabaho. Anong trabaho niya ron sa Peaceport? Hindi man trabaho. Ano? Angkat Siga. yata siya ng isda doon. Tapos Siga. pagbili niya. Siga. 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 Siga pa rin. Ha? Siga pa rin pala. Ano? Ganito. Siga, oh. Pag pumunta siya doon, Oh. ako nang yung pag pumunta niya doon sa Peaceport, pagdating yung yung mga fishing boat, Oh. sabi niya, 5 kilos ka. 5 kilos ka. Oh. 5 kilos ka. Oh. Bigay sa akin. Ganon. Ang gano'n. Ano? Sindikato. Tapos, ipagbili na naman niya. Oh. Pero, Ano binibigay lang sa kanya yung 5 kilos? bibigay sa kanya. Tapos, Ka, gusto ka. Mabiyose ang dating mo. Oh. parang godfather, Oh, ano? Godfather ang dating. Peaceful. Wala kami peaceful. Oh. Peaceful to. Wagan mo yan. Kaya, sabihin mo gano'n. Malayo kong kaya. 10 kilos ka. Tapos binibenta mo yun. Ha? Oo. Binibenta mo. Hindi na rin. Seller niya. Skarte. Siyempre, para may buhay rin siya. Eh, sikat siya di ba? Sunod lang sila. Oo, bigay lang sa'yo. Tawa-tawa ka dyan. Hindi, tumatawa siya sa... Kung maalaala niya, tumatawa rin siya sa Pero ginagawa. hindi, wala na yun. Tapos na yun, yung mga panahon na yun. Wala na. Paano ka nasaksak? Mayroon siyang may naangkat yata niya. Konti. Yung ba na ano niya, na utang niya. Pagkatapos ngayon, sinisingil. Oo. Sabi niya, mamaya na. Putang hindi, nagalit yung may-ari ng na. Oh. Nakatalikod siya. Sinaksak ngayon. Ito sa likod. Hindi siya sa harapan. Labas yung bituka niya. Yung kinanon. Oh, Oo, yan nga, nakita ko ito. siya pa ang nagtawag ng tricycle para Pero lumalabas yung bituka Oh, nun. ginawa niya. Pupunta sa ospital. Grabe. Tapos, hindi, kaya nila roon, may airlift dito sa Manila. Kaya nasib pa siya. Wow. Sabi ko, puta. Grabe. Ibang klase, no? So, bakit mo naman pinasok ang illegal? Bakit ka napunta ron? Katarantaduhan nga eh. Lahat na. Bad boy talaga to, no? Bad boy nga. Sayang, pagka bad boy na, parampasin pa rin niya. Huwag pinasok mo. Grabe ka. Tarantado.
Of course, tinatawanan na lang natin ngayon, pero Oo. di ba, noong mga panahon na yun, talagang delikado yung mga pinapasok mo, Yung ginagamit lang niya. user siya noon. Oo. Pareho. Para sa kanya yun. Oo, para sa kanya. Ano pa mga ibang ginamit mo? Ano pa mga ginamit mo? Nag-ano ka ng wala. Wala. Kasama. Hindi man yun. Kasama pa rin. Hindi man lang. Tikim-tikim. Tikim-tikim lang. Tikim-tikim. Eh, yung mga babae sa buhay mo, ano nangyari doon? Tip-tip. Marami. Tikim-tikim. Ilan pa naging asawa mo? Eh, asawa sa ano. Ha? Sa akin. Walang asawa. Yung naging ano mo, naging naanakan mo, ilan babae? Apat na rin. Hindi pa asawa ko. Apat. Isa. Sa Ilika. Ay, wala mga anak yun. Yung primero niyang asawa, Anak-anak. yung kasama doon sa bahay, doon siya nakatira, walang anak sila. Apat. Tapos, yung sa huli na, Panay pa. anak-anak na siya. Dito yung sipa, suntok. Oo. Anak ko may panay. Di, alam mo ba na mayroong babae na nakasama ito? Malakas? Oh. Tinapon ito eh. Tinapon si... Oo, ilan Sam? ko. Oo. Kahit buntalin niya niyang buntalin, Oh. ayaw. Oh. Kaya kumuha siya ng martilyo, minartilyo niya. Grabe! Oo. Yung asawa niya, binartilyo niya. Aswang. Ano? Aswang. Parang Sabi ka. parang aswang daw ang puto. Dinapon nga. Tinapon ka. Naghiwalay din kayo, ng babae. Eh paano hindi maghiwalay? Minartilyo niya eh. Binartilyo niya. Hindi naman namatay, ha? Hindi namatay. Hindi, Buhay. hindi. Ayaw malay. Tinalo ka, ha? Ayaw ko lang kanya eh. Pag napapanood mo si Pacquiao na lumaban, anong pakiramdam mo? Nung mga panahon ng kasikatan niya. Para kita sa sarili ko. Masayang sa akin. Ano na? Sayang sa akin. Sayang ka. Sana naging Pacquiao ka rin. Pero, mas nauna ka pa kay Manny, eh. Tutulong mo araw. Ano mo sa kanya. Umpisa pa lang ako tapos na. Parang may halong ano ba yan? May parang medyo naiinggit ka kay Manny. Oo, kasi normal yun. Normal yung tao. Hindi naman siguro kahit anong mag-inggit-inggit ka nung mga ano mo magagawa mo. Ano sa tingin mo naging problema niya, mga Rene? Bakit hindi tuloy-tuloy yung naging takbo ng kanyang pagiging magaling na boksingero? Pero nga sa ano, sa mga problema sa attitude niya ba, yung medyo ano siya, happy-go-lucky lang. Parang hindi siya serious sa profession niya. Kaya kung nag-serious ito, Oo. tangina, malami nito kay Pacquiao putang Oo, yung serious. pira nito. Yung lukoy na naman din. Hindi na siniserious na. Hindi mo sinerious yung pagiging boksingero. Dahil na-discourage siya sa mga manager niya, dinuloko. Iba eh, no? Nuloko siya eh. Maraming nanloko sa'yo. Yan. Yun ang mahirap Oo. pag-lack ka ng ano, Oo. ng knowledge, ganun talang gagawin sa'yo. Oo. Parang, Take advantage ka, no? take advantage ng mga putan. Instead na kawaan nila, lulukuhin pa. Oo. Tama. Kaya ako, doon sa mga, naghawak ako ng mga amateur boxers sa Cagayan de Oro, hindi ko tinatanggap pag hindi nag-aral. At least, makagraduate ng high school na lang. High school. Pero ngayon, marami na, nagkatapos ng college yung iba. Marami ka na rin mga boksingero na train na magagaling Oo. na ngayon. Si Paalam. Sa yun. Si Paalam. Galing yan sa akin. Oo. Pero with support of Mayor Moreno. Cagayan de Oro. Siya. Sabi ko sa kanya, papaaralan natin yung mga bata, bigyan natin ng good accommodation. Pagkatapos ngayon, bigyan natin ng allowance. Yun naman. O kaya, ganun ang nangyari. Kaya, nagsisikap yung mga bata pag ganun ang gagawin. Mga gano'ng karami yung estudyante nyo ron? Umabot nung araw, umabot ng mga 100 plus yan. Marami, no? Ng mga baksit. Kasi magaling tayo talaga sa boxing, eh, no? No. Dapat talaga alagaan natin yung mga Diyan lang tayo, kabataan natin. diyan lang tayo maka-compete sa kanila eh. Oo. Not in basketball. There is no height limit. Yeah. But sa boxing, pantay-pantay. With limit yan eh. Ganun tayo. Common sense in boxing is very important. Why? When you are inside the ring, nobody can help you.
Do You're not on see, your own. do not see that yung manager. Manager, ikaw na naman dito. Hindi pwede yun. Trainer, mano na ako. Pagod ako, ikaw na naman dito eh. Hindi. That's why, yun nga, you have to prepare yourself. Kaya nakita mo nung araw, Joel, kahit mag-ano ka ng history ng mga boxing nung araw, pambihira lang yung boxer na makikita mo na maganda-ganda ang buhay. Talaga. At isa na nga rito si Plus. Lasky Lorde, no? Isang magandang ehemplo ng boksingero. Tsaka, swerte si Bay dahil yung misis niya, si Ate Laura, teacher yun eh. Marunong. How he can invest, she knows how to Manage. invest the money. Mama, di ba kaya? Oo. Na-manage na maayos, no? Yes, Ano ho advice nyo, Mang Rene, sa mga future boxers natin? Yung mga kabataan na gusto maging katulad ni Mr. Navarrete, ikaw, at iba pa mga world champion natin. Kung talagang may talent ka sa boxing, madali lang ang pira. Biyuin mo ngayong panahon, pag naging world champion ka, bilyonaryo ka kaagad. Oo, no? Yung challenger nga eh. Kaya nga maraming gusto maging boksingero. Yes. Kasi maraming pera. Yes, yun naman ang tama. Oo. Yun ang tama. Oo. Biruin mo, for example, mag-world champion ka, makapremyo ka lang ng $100 or $500,000. How much is that? Ha? Ito, $500,000 lang. You have 25 million already. Yeah. So, anong dapat gawin kapag para marating yun? Kailangan magseryoso sila. Serious. Kung gusto nila yung profession na boxing, ang number one mo na kapital dyan is yung katawan mo. Wala namang iba eh. Pag alagaan mo yung katawan mo, maging strong ka, dahil bakbakan yan eh. Pag hina ang katawan mo, walang mangyari sa dyan. Kaya yun ang maganda kung gusto pasukin niyo ang boxing. Kailangan serious kayo at saka take care of yourself. Yeah. Yun lang ang ano mo eh. Paano ka lalaban doon kung mahina ang katawan mo? Mahina ang resistance mo. Kasi ang boxing, pag di more na wala kang hininga, di more ka patayin sa kalaban. Pag tumakbo ka, habulin ka. Pag ayaw ka manuntok, suntukin ka. Anong gawin mo ngayon? Tama. Paano ka makaganti kung wala kang resistance, hindi ka preparado? Gaya ganun. That's what happened to this boy nung araw. Dahil hindi siya nagpreparar. Pag inabot na makakapos ka na ng hininga, wala ka nang mangyari. Kahit anong gawin mo doon, lampasin ka ng kalaban mo. At least, Mang Rolando, naabot niyo yung Yes, tagumpay, natikman niyo ho yung buhay ng pagiging isang champion at nakita rin niyo rin yung hindi maganda sa boxing na i-share natin ngayon sa mga viewers natin para hindi mangyari sa kanila. Yes. At maging dire-diretso yung kanilang pagiging mga champion at maging maganda ang kanilang buhay. Di ba, Mang Rene? Yes, sir. Thank you. Dahil ginawa mong interview na ito at least malaki itong malaking factor ito malaking impact ito sa mga batang nag-aspire ng boxing na nanonood sa atin. Dahil sa iyo. Thank you. Thank you, sir. Mang Rene, thank you. Mang Rolando, maraming salamat. At good luck po sa inyo. Good luck. Good luck. Anong pakiramdam mo rito sa nalalapit na laban mo? Anong gut feel mo rito? My weight is on point, tapos okay naman yung training ko, and I've been working really hard. So, if masusunod yung gusto ko, and ang plano ko, if my game plan, I think I'll finish him sa fourth round. Fourth round. You've seen him Later. fight, di ba? Ano tingin mo ang kanyang handicap niya? Physicality of the sport. Kasi most boxer doesn't have the physicality. Like MMA fighter. Like mga MMA fighter na katulad ko. Yung mga boxers kasi they are fast sila. Fast, tapos agile sila. Pero ang nawawala sa mga boxers yung physicality. Physicality na meron sa mga MMA fighters. I've been wrestling for like 10 years. Nag-wrestle, nag-grapple ako, nagtutulakan kami sa cage. And we pummel, muscle by muscle. So, yun yung wala sa mga boxers sa katulad ni Pole. And I don't think he will learn that.
He will learn that. Oo. Unless i-unlearn niya lahat ng bagay na alam niya, Oo. then he wanna learn the art of yung na meron ako. So ngayon, yun lang gagamitin ko. I know he's not a MMA fighter like me, so I'll fight him like an MMA fighter. So, ito, nakikita mo ba sarili mo na talagang ito ng career mo? Career path mo? Talagang dire-diretso ka na rito? Dito na ako. Then baka dito na rin ako mag-retire. Oo. I'll fight. Kasi ngayon, magkakaroon ako siguro ng another contract after my fight. Then maybe 2 more contracts. And siguro Pag-isipan mo na. pag-isipan ko na kung... Kasi with 2 na akong anak eh. Oo nga eh. Mahirap baka matanggalan ako ng mata. Tapos, kaya mabulag ako. Gusto. Baka may papahama ko, di natin alam eh. Yeah. Fight game. So, I just wanna save up in the next contract and the next 2 contract. Then, siguro that's it. Pero I'll pray for it. We'll pray for you, no? And, Okay. and doon sa mga viewers natin sa Manchester, I'm sure maraming Pilipino na nakatira. Paano ka nila susuportahan? Sa May 16, manood kayo sa laban ko against Paulie Malignaggi. Sa AO Arena sa Manchester, you can get the ticket dun mismo sa Manchester. Sa AO Arena, meron silang site sa AO Arena, so you can get tickets there. Or meron akong link sa page ko na sabi sa akin ng BKB kung sino mabibili ng ticket sa link na yun, may percentage ako sa akin. Ganun ba? So pwede naming mapanood kahit remote? Kunyari, televised ba yan o nasa internet? Sa Pay-per-view? May ganun ba? Merong pay-per-view sa BKB. BKB, hanapin na lang. Okay. Sa BKB, site ng BKB. Tapos meron silang pay-per-view, tapos meron silang mga streaming services. So, meron. Pero sa channel natin sa Pilipinas, I don't think kung meron. Internet kaya? Hindi kaya sa... Meron sa internet. Ayan, hanapin nyo na lang ha. Panoorin natin, supportan natin ang ating kababayan, ng ating world champion. Super welterweight champion. Yan. Si Rolando Gabdi. Di ba? O baka may gusto kang sabihin sa mga Pilipino, ano gusto mong mensahe sa kanila? Yun lang naman. Jesus, about Jesus. I wanna share Sige, Jesus. go ahead. Since andito sa harapan ng sobrang sikat kasi ni Julius Babaw I'm pretty sure marami nanonood ngayon, so I just want to share the gospel. Jesus is the Son of God. He came down sa lupa na naglakad sa atin, nabuhay ng hindi nagkakasala, namatay sa cross, nabuhay sa ikatlong araw para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Sinabi ng Bible yon, sinabi din ng mga history books yon, even the historians na nakalagay na si Jesus Christ, Yeshua of Nazareth ay totoo. And sabi ng John 3:16, whoever believes in Him shall not perish but will have everlasting life. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, Jesus Christ is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by Him. So, kung maniniwala kay Jesus Christ, it's not about religion. It's not about good works. Just believe in Jesus Christ, and the Holy Spirit will enter, and you will have the direct connection to the Father, and clean ka na sa harapan ng Ama dahil sa dugo ni Jesu Cristo. God is not against sport. And what's nice about this, Gab, is you're using kung ano man yung tagumpay mo to spread the word of God, no? Amen. To bring people closer to Him. Ginagamit mo yun, yung platform na yun. Sabi nga, whatever you do it in the name of the Lord. Tama. So, whether you eat or drink, gawin mo para sa Panginoon. So, And we'll pray for you. thank you so much. And we'll support you. And supportahan natin ang ating kababayan, isa na namang world champion. Sana ay mapanatili niya ang pagiging kampiyon. Good luck sa iyo, Gab, ha? Good luck sa iyong laban. Salamat po. Thank you po. Good luck. Idol ko po kayo. Thank you. Thank you.
Ayun na nga, Papo, kung kayo ay follower or subscriber ko sa YouTube, you would already know na meron akong celebrity bag talk and beauty. Actually, bag and beauty talk siya. So yung playlist na yan, hindi pwedeng hindi natin i-include syempre si Queen Nay. Because every inch like a queen or princess. So gusto nating malaman syempre kung anong laman ng bag ni Queen Nay. Pero bago yon, ano muna ang history ng mismong bag? Ayan. Actually po, ito po talaga is niregalo lang po sa akin. Ayan. Actually, Ng yun- sutor. Eto, kayo po ba'y nagdo-dream ng isang American trip? Sakto sa inyo ang airfare promo ng Raja Travel Corporation for as low as $1,299. All-in na ang round trip going to Chicago mula sa Maynila. $1,315 naman ang fare kapag galing sa Cebu. Hanggang May 31 po ang booking period para sa travel period na November 9, 2026. You may scan the QR code for inquiries at pwede rin mag-message sa contact details ng Raja Travel Corporation. Para naman sa mga gustong mag-Japan, Papu, May new rate ang mga visa. Depende sa kategorya. Effective po ang bagong rate na ito ngayong April 15. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Autofan, the heart of every home. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.